Ang pelikulang Men in Black 2 ay nagsimula 5 taon matapos ang mga pangyayari sa unang pelikula. Isang spaceship ang sumira ng isang planeta matapos ang isa pa. Matapos wasakin ang napakaraming mundo, sa wakas ay dumating ito sa Earth noong July 2002. Pagkalapag nito at matapos ipakita ang napakalaki nitong anyo, bigla itong bumaliktad at lumabas mula rito ang isang napakaliit na kopya ng mismong sasakyan. Lumapit dito ang isang aso, ngunit agad itong tinakat ni Cyril Ina, isang shape-shifting Kylothean alien. Matapos paalisan ng hayop, pumunta siya sa isang malapit na bookstore at nakakita ng isang tao na nais niyang gayahin. Pagkatapos, sa isang nakakadiring paraan, sinimulan niya ang kanyang pagbabago ng anyo, at gaya ng mga alien na bagong dating sa Earth, tila sinunod niya ang yapot ng Terminator at halos hubad na nagpakita sa mundo. Samantala, kasama ni G si Agent T habang iniimbestigahan nila ang isang halaman na lumabag sa itinakdang travel zone nito. Ngunit medyo nasobrahan ni T ang pangangaso nito kaya bigla itong nag-transform bilang isang napakalaking uod na daan-daang metro ang taas. Agad nitong itinapon si T at sinampal din si G. Mabilis na tumayo si G at sinadyang sakyan ang higanteng uod upang maiturok dito ang isang karayom. Habang sinusubukan niyang iturok ang pangalawa, dumaan ang nilalang sa isang grupo ng mga tao na tila hindi man lang nabigla sa nangyayari. Matapos siyang maihagis papasok sa isang tren. Kinailangan ni G na makaisip ng paraan habang winuwasak ng uod ang kalahati ng bagon. Inutusan niya ang mga pasahero na magpatuloy sa paglikas habang binubuksan ng nilalang ang napakalaki nitong bibig at nilalamon ang humigit kumulang 6 na bagon ng tren. Pagkatapos makalabas, nilapitan ni G ang uod at tinawag itong Jeff bago itinutok ang kanyang baril dito. Sa wakas, napasuko rin niya ang nilalang. Matapos murahin ang alaala ng mga pasahero, ipinatawag niya ang cleanup crew at binawi ang karapatang gumalaw ni Jeff. Inutusan din niya ang mga tauhan na ihatid ito pabalik sa Chambers Street Station. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpas siyang magpahinga muna si T. Sumama siya sa kanyang kapareha na naging emosyonal dahil pakiramdam nito ay nag-iisa na siya sa buong universo. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, ipinakilala naman sina Scrad at Charlie. Dumating si Cyril Ina upang bisitahin sina Scrad at Charlie at agad na hinanap ang lokasyon ng light. Humingi si Charlie ng $50 million kapalit ng impormasyon, ngunit may sarili ng paraan si Cyril Ina para makuha ang gusto niya. Samantala, habang kumakain ng pizza, nagkaroon ng mesensinang usapan sina G at T. Nauwi ito sa pag-iyak ni T nang mapagtanto niyang hindi naging maganda ang nakalipas na 5 buwan ng kanyang buhay. Dahil dito, nagpasya si G na burahin muli ang kanyang alaala bago sabihin dito na mag-asawa na lamang at bumuo ng sariling pamilya. Sa isang pizza shop naman, nakatanggap si Laura ng Employee of the Month Award mula sa kanyang boss na si Ben. Ngunit agad siyang pinabalik nito sa trabaho. Pagbalik niya sa loob ng tindahan, nadatnan niyang tinatakot ni Cyril Ina ang kanyang amo. Bigla silang nakarinig ng isang ingay. Matapos siyasatin ang paligid at walang makitang tao, sinabi ni Cyril Ina kay Ben na alam niyang isa itong Zartan at nais niyang makuha ang Light of Zarta. Gamit ang isang nakakatakot na boses, sinabi ni Ben sa kanyang nanghihimasok na mawawala na ang light kinabukasan at wala itong magagawa upang pigilan iyon. Dahil dito, walang pag-aalinlangang hiniwan ni Cyril Ina si Ben sa dalawa bago sila tuluyang umalis sa tindahan, na nag-iwan kay Laura sa matinding pagkabigla. Sa headquarters ng Men in Black, bumalik si G at agad na sinimulan ang kanyang pagbabahagi ng mga utos sa kanyang mga tauhan. Dahil kilala siyang basta na lamang nagbubure ng alaala ng mga tao, maingat ang ibang ahente kapag nasa paligid siya. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Z kay G ang mga detalye tungkol sa pagpatay sa pizza shop. Sinabi naman ni J kay Z na tuluyan ang nagretiro si T at nais ni Laurel na bumalik sa kanyang dating trabaho sa morgue. You need a partner. I'll be his partner. Lose the suit. Sure thing, partner. No problemo. Just going for the look. Nakakatuwang si Frank ang pansamantalang naging kapareha ni G. Pagdating nila sa pinangyarihan ng krimen, natuklasan nilang may bakas ng phosphorus sa sahig at nalaman nilang may isang saksi sa insidente. Agad na kinausap ni G si Laura at inalok itong kumain sa isang diner. Hirap pa ring tanggapin ni Laura ang lahat ng nakita niya. Kaya ipinaliwanag ni G ang lahat, mula sa Men in Black hanggang sa katotohanang maraming alien ang naninirahan sa Earth. Nakakagulat na maayos itong tinanggap ni Laura. Ngunit kailangan pa ring gawin ni G ang kanyang tungkulin kaya sinubukan niyang burahin ang alaala nito. Bago niya iyon magawa, sinabi ni Laura na mukhang napakalungkot niya. Malaki ang naging epekto nito kay Jake kaya pansamantala niyang piniling huwag burahin ang kanyang alaala. Pagkatapos noon, nagtungo sina G at Frank sa lugar kung saan unang lumapag ang spaceship. Habang naroon sila, tumawag si Zed at ibinalita na wala sa Earth ang Light of Zarta.
Ipinaliwanag din niya na 25 years ago, dumating sa Earth ang mga Zartan upang itago ang light mula kay Cyril Ina. At ang ahenteng nagsagawa ng misyon na iyon ay walang iba kundi si Key. Kinabukasan, agad na nagtungo si G sa isang napakalaking post office. Pagbaba niya ng sasakyan, naging emosyonal siya nang makita ang dati niyang partner. Sinabi niya kay Key, na ngayon ay kilala bilang Kevin, na dati itong miyembro ng Men in Black at isa sa pinakamahusay nilang ahente. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Kevin at basta na lamang binaliwala ang kanyang mga sinasabi. Nagkaroon naman si G ng pagkakataong patunayan ang lahat ng may matuklasan silang isang alien na nagtatago rin sa loob ng post office. Matapos ang isang kakaibang paraan ng komunikasyon, biglang ibinunyag ng lahat ng empleyado sa gusali ang kanilang tunay na anyo bilang mga alien. Dahil dito, halos mabaliw sa gulat si Key. Just about everybody works in a post office as an alien. Los smoking. Pagkatapos, sinabi ni G na iniwan siya ng kanyang asawa dahil mas marami pa siyang alam tungkol sa mga bituin kaysa sa mismong Earth. Ang resulta, isang malakas na sampal ang agad niyang natanggap. Gayunpaman, pumayag pa rin si Key na sumama sa biyahe ni G, dahil minsan na rin niyang ginawa ang parehong bagay maraming taon na ang nakalipas. Pagdating nila sa headquarters, lumabas ang bagong muling nagsamang tambalan mula sa elevator. Agad namang nakilala ng lahat si Agent Key. Isa siyang alamat sa ahensya, isang pinarangalang bayani, at kasabay nito ay itinuturing na pinakakinatatakutang tao sa buong planeta. Samantala, katatapos lamang ni Michael Jackson ng isang misyon para kay Zed. Humingi siya ng posisyon bilang ahente ng Men in Black, ngunit tinanggihan siya dahil hindi maaaring maging ahente ang mga alien. Muling nagkita si Key at Zed, at sinimulan siyang ihanda para sa neuralizer. Matapos makapaghiganti si G dahil noon ay palagi siyang binibigyan ni Key ng maliliit na baril, binigyan naman niya ito ng mas malaking sandata. Pagkatapos ay sinuotan niya ito ng itim na suit at muling ipinakilala ang neuralizer. Habang nasa lobby sila, biglang sinalakay ni Cyril Ina ang headquarters. Mabilis niyang pinatay ang isang ahente bago pakawalan ang kanyang malalansa at nakakatakot na mga galamay sa buong gusali. Agad na isinailalim sa lockdown ang buong pasilidad. Dahil sa sitwasyon, napagpasyahan ng headquarters na palabasin sina G at Key gamit ang isang sistema na parang higanteng inidoro, at tuluyan silang itinapon palabas sa kalye. Samantala, isa-isang ikinulong ni Cyril Ina ang mga natitirang ahente. Tanging si Frank lamang ang hindi pa niya nahuhuli. Gamit ang mga surveillance camera, nakita ni G at Key na tahimik ang buong headquarters. Dahil wala silang magawa, naalala nila ang isang dati nilang kakilala na maaaring may neuralizer na ninakaw maraming taon na ang nakaraan. Hindi nagtagal, dumating sila sa tindahan ni Jibbs at hinanap ang deneuralizer. Sa simula ay mariing itinanggi ni Jibbs na mayroon siyang ganoong aparato, ngunit mabilis niyang binago ang isip ng may baril nang nakatutok sa kanyang ulo. Samantala, sa headquarters, pinalaya ni Cyril Ina ang lahat ng nakakulong na alien. Ipinangako niya na ang unang makakahanap kina Key at G ay magkakaroon ng karapatang angkinan ang Earth. Pagkatapos nito, personal niyang tinawagan ang isang nakakatakot na nilalang na nagngangalang Hara. Sa tindahan naman ni Jibbs, inihanda na niya ang makina at pinaandar ang deneuralizer. Habang gumagana ang tila mumurahing imbensyon, biglang nawalan ng kuryente ang buong lungsod. Nang bumalik ang ilaw, nagsimulang manginig at umikot ng mabilis ang makina bago tuluyang ihagis si Key sa malayo. Agad siyang nilapitan ni G at Jibbs upang tingnan ang kanyang kalagayan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggal ang ulo ni Jibbs. Mukhang labis na mabigo at nainas si Key bago siya tahimik na lumakad palayo ng mag-isa. Bigla namang sumugod sa basement ang dalawang bilanggo na pinalaya kanina. Mabilis na napalibutan si G ng mga tauhan ng mug at agad siyang nadisarmahan. Look, these guys really need Kay. Now where is he? Where's who? Tell me something we don't know. Yeah, tell me something we don't. You don't look too good. Habang pinapahirapan nila siya upang piliting magsalita, nasa labas naman si Key at nakita niya ang parehong mga biker at mga taong ilang beses na niyang nakasalamuhan noon. Dahil dito, unti-unting bumalik ang lahat ng kanyang alaala. Nang mapagtanto niyang nasa panganib ang kanyang partner, agad siyang bumalik sa basement. Walang pag-aalinlang ang binaril niya ang mga bilanggo, pinatumba ang ilan sa kanila, at sinipa ng malakas sa mukha ang huling kalaban. Ngayong ganap nang bumalik ang kanyang alaala, muling nagsama si Key at G upang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Pag-akyat nila sa itaas,
napilitan si G na ibigay ang mga susi ng sasakyan. Samantala, tumanggi si Zed na magsalita habang iniinteroga ni Sir Elena. Ngunit nang sabihin nito na kusang sasabog ang Light of Zarta pagsapit ng hating gabi at tuluyang sisira sa Earth, napilitan siyang magsiwalat ng impormasyon. Tinawagan ni Zed si Michael Jackson at sinubukan nilang salakayin si Sir Elena habang abala ito. Ngunit wala silang naging pagkakataon laban sa kanyang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin din ni Sir Elena na nasa loob pa rin ng headquarters si Frankie. Samantala, nagtungo naman si Naki at G upang muling bisitahin si Laura. Gayunpaman, kapansin-pansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang ahente. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa Light of Zarta, nagbigay si Ki ng isang mahalagang pahiwatig tungkol sa tindero na kanilang nakasalamuha. Matapos kunin ang mga susi na itinuturo ng litrato bilang susunod na clue, tumanggi si G na payagan si Ki na burahin ang alaala ni Laura, kahit pansamantala lamang. Sa halip, ipinadala si Laura upang manatili muna kasama ng ilang mapagkakatiwalaang alien hanggang sa tuluyan ng maayos ang buong sitwasyon. Habang nasa pasilyo, ipinaliwanag ni Ki na siya mismo ang nagbury ng kanyang mga alaala tungkol sa Light of Zarta. Dahil dito, wala na siyang maalala tungkol dito, ngunit nag-iwan siya ng mga pahiwatig para sa sarili niyang matutuklasan sa hinaharap. Nang buksan niya ang kanyang dating locker, natuklasan nilang puno ito ng daan-daang maliliit na alien. Kinuha ni Ki ang kanyang relo, at pinaalalahanan siya ng pinuno ng maliit na komunidad tungkol sa isang card na minsan niyang ibinigay sa kanila. Matapos kunin ang card at isara ang locker, nagtungo ang dalawang ahente sa lugar na nakasaad dito. Dinala sila nito sa isang video rental shop na tinatawag na Tapo. Pagpasok nila sa loob, ipinasok ni Ki ang card at nalaman nilang matagal na pala siyang may nakareserbang video na pinamagatang The Light of Zarta. Samantala, sa headquarters, nakipagkasundo si Hara kay Sir Elena. Kapalit ng paghuli kina Ki at G, gagawan niya si Sir Elena ng isang sasakyang kayang maglakbay ng 300 beses na mas mabilis kaysa liwanag. Makalipas ang ilang sandali, sa bahay ng manager ng video shop, pinanood nila ang DVD upang malaman ang katotohanan. Ipinaliwanag nito na mahigit 50 years nang nagaganap ang digmaan sa pagitan ng mga Zartan at Kylotian. Ngunit kalaunan, may natuklasang isang lihim na sandata na maaaring magbigay ng malaking kalamangan sa alinmang panig na makakakuha nito. Dito nagsimulang bumalik ang mga alaala ni Ki. Naalala niya ang panahon kung kailan tumanggi siyang tanggapin ang light dahil nais ng Earth na manatiling neutral sa digmaan. Ngunit matapos mapatay ang prinsesa, napilitan silang ipasa ang light kay Ki bilang bahagi ng kanilang plano. Ayon sa protocol, binura ang alaala ng lahat ng sibilyang nakasaksi sa pangyayari. Agad na tinawagan ni Jay si Laura at doon niya natuklasan na nasa kanyang palso ang Light of Zarta. Sa sobrang tuwa, agad niyang sinabi kay Frank na alisin na ang lockdown dahil natagpuan na nila ang light. Ang hindi niya alam, si Sir Elena pala ang nasa kabilang linya at nakikinig sa lahat. Makalipas ang ilang oras, dumating sina G at Ki sa pinagtataguan ni Laura, ngunit nadatnan nilang wasak na ang lugar at nawawala na siya. Dahil muli nilang kailangang iligtas ang mundo, napagdesisyonan nilang kumuha ng mas mabibigat na armas. Nagtungo sila sa dating bahay ni Ki kung saan nakatago ang isang lihim na silid na puno ng sandata. Kumuha sila ng lahat ng armas na kayang magdulot ng matinding pinsala at sinama pa nila ang ilang alien upang tumulong sa kanilang misyon. Matapos gamitin muli ang neuralizer, ipinaalam ni Hara kay Sir Elena na handa na ang kanyang spaceship at maaari na itong ipadala anumang oras. Kasabay nito, dumating sina G at Ki kasama ang 4 na alien na tumutulong sa kanila. Sinubukan ni G na gumawa ng butas sa headquarters upang makapasok agad, ngunit nagkamali ang kanyang plano at sila mismo ang nahigop papasok ng gusali. Pagkatapos makabangon, nagtungo sila sa elevator. Ngunit biglang nagbago ang ugali ng isang dating magiliw na sentry turret. Agad itong nagpakawala ng daan-daang bala patungo sa elevator. Dahil sa matinding pagsabog at walang tigil na putukan, naniwala si Sir Elena na tuluyan nang namatay sina G at Ki. Ngunit buhay pa rin sina G at Ki. Sinabi ni Ki kay G na huwag siyang babalikan kahit ano pa ang mangyari. Samantala, nanatili ang 4 na maliliit na alien sa bubong habang nanginginig sa takot para sa kanilang buhay. Mabilis na pumasok si G sa loob ng headquarters, habang inutusan naman ni Ki ang mga alien na patayin ang kuryente upang hindi makalipad ang spaceship. Habang papalapit ang sentry turret, naghagay si Ki ng bomba at matagumpay na nakatakas. Ngunit pagdating niya sa kabilang bahagi, agad siyang nahuli ni Sir Elena. Sa spaceship naman, napansin ni G na hindi pa nakatakas si Hara. Dahil gusto nitong makapaghigante, nagpakawala ito ng 3 pang kakaibang clone upang salakayin si G.
Alam nilang kaunti na lamang ang natitirang oras. Sinubukan ni Laura na hikayatin si G na tumakas, ngunit nanatili itong matatag at handang lumaban. At sa hindi inaasahang paraan, parang naglalaro siya ng baseball habang nakikipaglaban. Matapos sakyan ang isa sa mga clone ni Hara, isa pang kalaban ang kanyang napatumba sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Pagkatapos, nalinlang niya ang natitirang dalawang clone at napabangga ang mga ito sa isa't isa. 10 segundo na lamang bago ang paglulunsad ng spaceship ng kalmadong i-deactivate ni G ang lift-off sequence. Samantala, hindi na matiis ni Key si Cyril Ina. Tumingin siya rito at sinabi, I'll give you one last chance to surrender, you slimy Kylothian invertebrate. Biglang sumulpat si G mula sa likuran at agad na pinasabog si Cyril Ina hanggang sa maglaho ito. Habang pinapatay ng maliliit na alien ang kuryente, mabilis na sumakay ang lahat sa sasakyan. Ngunit nagsimulang magbago muli ng anyo si Cyril Ina. Dito ipinaliwanag ni Key na ang Pulse Ares ay hindi pala ang Light of Zorka. Isa lamang pala itong departure point o lokasyon kung saan ito matatagpuan. Bago pa sila makapag-isip ng susunod na hakbang, muling umatake si Cyril Ina. Napagtanto ni Key ang kanilang sitwasyon kaya pinindot niya ang isang lihim na button sa sasakyan. Agad na nag-transform ang kotse at lumipad sa himpapawid. Modified to hyperspeed! Seatbelts. Toggle switches for the left and right ailerons. Use the Matapos dumaan sa paligid ng Statue of Liberty, inutusan ni JC Key na lumipat ng upuan. Nagpalit sila ng pwesto habang patuloy silang hinahabol ni Cyril Ina. Nang papalapit na ito, gumawa si G ng ilang kahangahangang maniobra at nagtungo sa subway station. Napakabilis ng paglipad ng dalawang sasakyan. Pagkatapos, biglang pinahinto ni G ang kanilang sasakyan sa tamang sandali. Dahil dito, diretsyong napunta si Cyril Ina sa bibig ni Jeff at tuluyang nalunok ng higanteng nilalang. Pagdating nila sa departure point, ibinunyag ni Key ang isang nakakagulat na katotohanan. Si Laura mismo ang tunay na Light of Zorka. Nalitaw si Laura at agad na tumutol dahil imposible raw iyon. Ngunit biglang bumaba ang isang sinag ng liwanag mula sa kalawakan. Huminto ito sa kanilang harapan at nagpakita ng isang spaceship na nakalaan para kay Laura. Malungkot si G sa nangyari. Tila isa na namang taong mahalaga sa kanya ang kailangang umalis, at muli na naman siyang maiiwang mag-isa. Habang nagiging emosyonal ang dalawang ahente, umakyat si Jeff sa tuktok ng tore. Ngunit biglang pinunit ni Cyril Ina ang katawan nito mula sa loob at muling nakawala. Agad na iniligtas ni J si Laura ng tangkain ni Cyril Ina na ihagis siya kung saan-saan. Habang pinaponte ni J si Laura sa spaceship, sinabi naman ni Key na kamukha at kasing ganda niya ang kanyang ina. Sa mga huling sandaling iyon, sumakay si Laura at nagsimulang lumipad palayo. Muli namang napatay ni Key si Cyril Ina. Ngunit gaya ng dati, muling nabuhay ang nilalang at mabilis na sumugod patungo kay Laura. Sa pagkakataong ito, sabay na pinaputok ni G at Key ang kanilang pinakamalalakas na armas. Lumikha ito ng napakagandang pagsabog ng mga liwanag na parang higanteng fireworks display sa kalangitan. Sa wakas, tuluyan nang napatay si Cyril Ina. Matapos ang matagumpay na misyon, ginamit ng Statue of Liberty ang isang napakalaking neuralizer upang burahin ang alaala ng buong New York City. Pagbalik sa headquarters, muling nagsama ang orihinal na tatlong magkakaibigan. Pagkatapos, nagtungo si Key sa isang pintuan at sinipa ito ng malakas. Sa likod nito ay isang nakakagulat na tanawin. Natuklasan nilang ang Earth pala ay nasa loob lamang ng isang locker, katulad ng locker na tinitirhan noon ng maliliit na alien. At tulad ng mga ito, maaaring isa lamang pala silang napakaliit na bahagi ng isang mas napakalaking universo. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba. Bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John Ezekiel Ordanza, Jonel Bolano, Edgardo Samo, Hentot de los Santos, Dato Adel, Rafi Desen, Alhanil Desio from San Mateo Rizal, Alan Filipintano from Lapu-Lapu City, Ernie de los Trico from Ingoog City, Junlix Nadella from City of Naga Cebu, Marian Alberto from Antipolo, Nolan Alaurin from Quezon City, at Balin Abal from Cebu, Cacao Bundok. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.